I have Saturn in Aries in the 12th house. I'm yearning for peace of mind and wisdom, yet I'm too impulsive and full of rage. O, diba? Yun nga. Example to, guys. Kasi siya, sabi niya, so, ano siya? Taurus rising. Yung mga Taurus rising, diba? Gusto nila stability. Gusto nila na, chill lang. Pero, ang problema kasi, since yung 12th house niya, ang 12th house kasi is like imprisonment. Um, Ito yung subconscious natin. Whether we are aware of it or hindi tayo aware doon. Kaya struggle yung 12 housers eh. I'm a 12 houser. Like, literally have 3 planets in the 12th house. So, tas Mars ko pa yung nandun. Kaya talagang, nakaka-relate ako sa kanya kasi Aries yan. So, Aries is, ang ruler niyan, Mars. So, somehow, same energy. But, Saturn kasi nandyan eh. So, nagsastruggle rin si Saturn sa 12th house. Although, maraming learnings kasi dyan. A lot of shadow work na kailangan gawin. So, sa kanya, sabi niya, yun nga, nag-yearn siya ng peace of mind sa isip niya, 'di ba? Gusto niya ng katahimikan. But, the problem is, marami siya, sabi niya, impulsive siya and full of rage. So, importante dyan na aware ka. So, at least siya, aware siya, na impulsive siya. Tapos, mabilis siyang magalit, no? Depende na rin kung nasan yung Mars niya. So, I don't know kung saan yung Mars niya kasi it will also contribute the energy of that house. Oo. Ngayon, kumbaga, isipin nyo na lang, merong kang galit na hindi mo mailabas. Diba, that is so stressful. So, kaya nga, itong Mars energy na to, you need to alchemize that. Meron ka dapat outlet para mailabas mo yan. For example, you will get into sports. Mga physical activities na tutulong sa'yo na mailabas yung energy na yon. Kasi alam niyo ba, kung hindi nyo yan mailalabas, bigla na lang yan sasabog. When I say sasabog, example, masama yung loob mo, hindi mo na process, no, yung sama ng loob mo. Itinabi mo lang siya. Kasi nga, itong 12th house na to, ano yan eh, kumbaga, parang closet. Closet siya na iniimbakan, parang ang tawag doon, yung sa mga bahay na merong kang kwarto or specific spot na doon mo nilalagay yung mga kalat mo para hindi nakikita ng mga tao. Pero ang dumi sa loob. Ganun yung 12th house. So, siya, yung galit niya, sama ng loob, puot niya, possible na kung hindi siya aware doon, hindi niya yung napaprocess, na isasantabi niya. Hanggang sa subconsciously, naiipon yun na naiipon, to the point na kahit sobrang liit ng trigger niya, sobrang liit na dahilan, bigla siyang sasabog. Kasi nga, kumbaga yung isang patak na yun yung pupuno sa kanya. You get my point? So, ganun rin kasi ko. Na parang, okay, palalagpasin kita. Sige, ganun. Tas okay lang ako. But, bigla na lang, maiinis ka na parang, halimbawa, lang siya, meron lang siya nagawa na kahit maliit na bagay. Halimbawa na lang, iniwan niyang nakabukas yung aircon nang walang tao sa loob. Di ba pag inisip mo, hindi naman big deal yun, pero yung ganun, pwede siyang maging outlet of rage na parang kaaway mo na lahat ng mga tao sa paligid mo dahil lang doon. Kasi naghahanap ka lang ng isang mapaglalabasan na parang pipitik ka talaga para mailabas mo yung rage na yun. And that is so dangerous. Kasi it can hurt other people. Like, pwedeng physically, pwedeng emotionally, mentally. Kasi ito yung tipong biglang makakapagsalita ka ng mga words na hindi mo alam kung saan nang gagaling eh. Na parang rarat-rat ka ng ganyan. Tapos yung mga tao sa paligid mo, ano nagawa ko? Bakit ganun siya mag-react?
Anong problema niya? Tapos parang magiging villain ka sa kanila kasi nga parang dinadump mo sa kanila yung sama ng loob mo na naipon. Which is in fact, dapat ikino-communicate mo na yan from the time na naramdaman mo yung galit mo. Para hindi siya naiipon. 'Di ba? Ganon. So, this is an example. Perfect example of yung kung ano yung sinasabi ko dito sa video na to. On how to work out. Kung paano mo i-work out yung Saturn mo. Kasi it will definitely help you navigate your life. Kasi nga, may awareness ka.